Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-like, mag-comments, mag-subscribe, at share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata 2, ang lalaki sa itaas ng burol. Hindi lahat ng pagbabagong dumarating ay may kasamang bagyo. Minsan, dumarating lang sila tahimik. Pero ramdam mo sa dibdib may paparating na hindi mo maiiwasan. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pag-ikot ni Elian sa lupang dati ay hindi niya pinapansin. Mula sa malaking bahay sa itaas ng burol, tanaw niya ang bawat kilos ni Maya, kung paanong ito ay gumigising ng madaling araw, bitbit ang kahon ng pananim, nakasuot ng lumang duster na may mga bakas ng lupa. Pero para kay Elian yon ang kagandahang hindi kailanman makikita sa Maynila. Maya naman, ramdam ang mga matang sumusunod sa kanya. Lumingon siya paminsan-minsan, pero agad iling, hindi, imposible. Hindi ako ang tipo ng lalaking tulad niya. Isang hapon, habang nagbubuhos siya ng tubig sa taniman, napundi ang hose. Napilitan siyang buhatin ang isang baldeng punong tubig. Sa gitna ng kainitan, lumapit si Elian mula sa likod. Tulungan na kita. Nagulat si Maya. Hindi niya inaasahan na ang lalaking nakabihis pang opisina ay bababa sa lupaang madumi at matarik. Ngunit walang alinlangan, inagaw ni Elian ang balde at siya na ang nagbuhos nito. Hindi mo kailangang gawin to, bulong ni Maya, hindi makatingin. Bakit hindi? Sagot ni Elian habang tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Hindi naman masamang tumulong, lalo na sa isang kagaya mong masipag. Tumigil sa kilos si Maya. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, parang tumahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi tibok ng puso, mabilis, malakas, sabay. Kinabukasan, habang patapos na si Maya sa pag-aalaga ng halaman, may iniabot si Elian, isang malamig na inumin at isang tuwalya. Para sa'yo. Baka di mo alam pero napapansin kita. Hindi makasagot si Maya. Ngumiti lamang siya, sabay tanggap ng inumin. Sa kanilang pagtayo sa ilalim ng araw, parang may ibinubulong ang hangin. Hindi pa ito pagmamahal pero tiyak, hindi na ito basta pagkakakilala lang. Isang tuwalya, isang tingin, isang basong tubig. Minsan, hindi mo na kailangang sabihin ang nararamdaman mo. Ang kilos ay nagsasalita na at sa pagitan ni Maya at Elian, nagsisimula ng kumislot ang damdaming hindi nila maipaliwanag. Kung nasimulan mo na ang kilig, huwag mong palalampasin ang susunod. Sa Kabanata 3 isang ulan ang papatak, at may halong lihim itong ibubunyag. Like, comment, at subscribe ka na para sa Gitna ng Lupa at Langit.